So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ulit sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin. At meron ulit tayo nakitang bagong unit ngayon dito. At syempre matagal na rin tayong hindi nakakapag-vlog nitong Skygo Wizard 125. So ano nga bang meron dito ngayon? At kung sulit pa rin nga ba ngayong 2024 itong motorcycle na to. So umpisa na natin yung vlog. Ayos na ayos yan. Watch out, cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked by fear and anxiety. But no more, I'ma break out of the chains. Let's go! I'm waking up, this ain't enough. All of my dreams were starting to rust, but I believe that I can adjust. Positive thoughts, I'm starting to trust. No. So ayun na nga, para sa presyo na ito, papakita ko na lang din sa inyo yung kanilang presyo, yung cash installment, tsaka yung down payment, at yung kanilang contact number para dito sa branch na to. Maraming kumukuha nito kasi nga, syempre, mga pang business type, yung mga ganito, talagang alam naman nila na talagang subok na yung mga ganitong motorcycle. So, hindi nawawala sa market yung mga ganitong motorcycle. Kasi nga, alam nyo naman, madali yung pyesa, madali siyang ayusin, lalo na carb type pa rin naman to, at hindi masyadong mahilig yung mga Pilipino na FI, lalo kung gagamitin pang tricycle. Pero yun na nga, ano nga bang meron ngayon dito at kung gaano nga ba kasulit pa rin yung ganitong Wizard 125 ng Skygo. So yun na nga, para sa kanyang headlight, napansin nyo yung 125 hanggang 175, halos pare-parehas na yung kanilang headlight, kahit yung kay Monarch, parehas din ng headlight. Medyo blur yung kanyang salamin. Naka LED na tayo rito. Naka-box type yung ating signal light. And then, naka-telescopic fork na meron tayong rubber boots. Maganda yung quality. Meron tayong front fender na metal naman yan. At yung ating tires dito, yung size dito is 2.75 by 17. And then, syempre, naka-drum brake pa rin tayo rito. Naka-word spoke. Maganda yung kanyang paint job para dito sa ating forks tsaka dito sa ating drum brake. Ayan. Sa tangke, mapapansin natin yung decals. Halos familiar sa atin yung 125 ng Monarch. Di ba ganito rin yung decals nila? Pero dito, meron tayong Skygo, meron tayong Wizard, yung pangalan na 125. Then Euro 3 na din to. And then 5-speed na rin to. Kahit sabihin natin na 125 siya. Tapos napansin natin, iba rin talaga yung datingan or yung design para dito sa kanyang makina. Kasi may Skygo rin yan dito. Kay Monarch din. Naka-dual edge shifter, yung ating foot pegs, hindi rin siya napiflip. Combination ng rubber and metal. And then meron din tayo ritong chain cover. Maganda rin yung plastic na ginamit dito, tsaka matte finish. Yung ating foot pegs para sa angkas, naka-attach naman siya rito sa swing arm. Ayan. Yung ating sprocket size dito is 38T. Mas maliit siya ng konti kay 175, 'di ba? So, naka-drum brake dito sa likod, naka-wide spoke din. Ang ating size ay 3 by 17. So, tube type para naman 'yan. And then, naka-dual shock din tayo rito. Adjustable din siya. Pero kung gusto niyo siyang mag-additional na shock, pwede, meron tayong mapaglalagyan dyan. Napaka-minimalist lang nung datingan ng ating decals. Dito lang siya sa side na to. And then, halos pare-parehas ng upuan. Yung kapal, yung lambot, pare-parehas yung 125 hanggang 175. And then, binago na din dito yung ating bracket. Para sa ating top box, pwede na kayo maglagay dyan. Kahit dito, yung saddle bag dito. Diba? Mas maganda siya, mas malapad. Hindi na siya yung maliit lang. Diba? And yung ating taillight is naka-LED na rin. May reflector na nga rin pala to. Tapos lagayan ng plate. And then yung ating rear fender. Metal din siya. Ito plastic. Pwede nyo tanggalin yan kung gusto nyo. Tambucho, meron tayo ritong cover na metal din. Tapos yung itsura ng ating tambucho, napakasimple lang din. Diba? May kickstart pa rin naman tayo rito. Halos same lang din naman yung design nila. Yung ating rear brake pedal. Yan, napaka-smooth lang din. Tapos, pare-parehas yung yung carb. Iba-iba lang yung size, yung kanilang carb. Pero Denny rin to. 'di ba? Built-in na rin siya kung gusto niyo maglagay ng sidecar, meron na rin 'to. Maganda rin yung mga
pagkakahinang dito. Tapos meron din tayo ritong lock para at least kapag tayo no, magpa-park, safe yung ating motorcycle. And then, napansin natin mula 125 hanggang 175, yung kanilang panel gauge is iisa lang, pare-parehas. Tapos, rin to, analog type din. Dito sa side, RPM, speedometer, odometer, yung ating fuel gauge nasa gitna, signal light, gear indicator na digital, and then, pag naka-high beam, ayan. Ignition key, simpleng-simple lang, pati yung susi natin dito. Napaka-simple at napaka-cute. Meron din tayo rito USB charging port. Ayan, 5 volts naman yan. Sa mga switches, halos pare-parehas, no? Kay Monarch din, halos parehas lang din sila. Dito sa side, meron tayo rito on and off ng kanyang park light, headlight. Meron tayong hazard switch, electric starter. Yung ating grip, hindi siya ganun kakapit, pero responsive naman. Ayan. Pero malalim siya. Ayan. Dito rin sa side, din siya, payat lang siya, saktong-sakto lang sa kamay natin. Yung clutch, smooth lang din. Meron din tayong rubber dito. Dito rin, meron din siya. Ito, high and low, signal light, and then busina. So, sakyan natin itong motorcycle na to. Kung pare-pares ba ng seat height, yung 125 hanggang 175. So, sakyan na natin. Out, cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked by fear and anxiety. But no more, I'ma break out of the chains. Let's go! I'm waking up, this ain't enough. All of my dreams were starting to rust, but I believe that I can adjust. Positive thoughts. Alright, unang upo dito sa Wizard 125. Yun o. Okay, pag sinide stand natin siya, halos pare-parehas lang sila kung paano sila i-side stand. 5'2" yung aking height. Unang upo. Ayan. Tayo natin. Tingkaya din, halos pare-parehas lang yung height. Wala naman pinagkaiba. Tapos yung gaan, pare-parehas lang din. Siguro depende kapag may laman na yung tank natin dito. Siguro dun, bibigat ng konti, pero kaya nating i-manage yan. Yan. Front brake, yung shock niya maganda. Medyo may naririnig lang akong parang umiiyak, parang ganon. So, turning radius, malawak din siya. Okay, ayan. Yung lambot ng upuan, halos same ng lambot si 125 tsaka si 175. Pero yung 150, medyo natitigasan ako. Pero, ayan o. Napaka-manageable nung ating motorcycle. Tapos magaan. So, ayan. Ganyan ang itsura natin dito kapag nakaupo tayo or nakaupo ang 5'2" na kagaya ko. Okay, relax naman siya. Yung ating OBR, relax din naman siya kasi malambot yung upuan, malawak din, marami siyang space na pwede upuan. Ayan, sa gamit pwede pa sa likod, 'di ba? So, ayan. Try natin i-center stand kung ganun din siya ka-smooth. Smooth lang din. Okay, so ayos. So yun ang mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi nyo tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. And we can last much longer.